Ang sagisag ng katapangan ng Pilipinas ang nagsisilbing patunay na sa atin ang teritoryo inaangkin, ang nagsisilbing harang mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ikukwento ko sa inyo, mga katinagalog ko, ang kasaysayan at pinagmulan ng BRP Sierra Madre. Nang ika-19 ng Setyembre ng taong 1944, unang binuo ang barko sa estado ng Indiana sa bansa ng Amerika. Una itong tinawag sa pangalan na ang USS LST-821. Nang panahon iyon, mahigit na sa 1,000 na ganitong uri ng barko ang nasa laot. Nagsisilbi sila bilang ang mga kumakarga ng mga tangke sa ikalawang digmaang pandaigdigan, kung saan kalahok ang bansang Amerika. Nang ika-22 naman ng Nobyembre ng parehong taon, formal na ginamit ang LST-821. Mas pinakinabangan ito ng hukbo ng Estados Unidos bilang ang tagapagdala ng supply sa tropa na noon ay ang misyon ay sa Eniwok, sa Okinawa, sa Leshima at maging sa Guam. Nagsilbi din ito bilang ang tagadala ng mga supply sa paghahanda sa pagpasok ng mga Amerikano sa noon ay ang kalaban nito na bansang Japan. Nakuha naman ito ang kanyang unang bituin sa digmaan nang isa ito sa umalalay sa mga hukbong militar na Amerikano nang ibagsak nila ang armas na atomiko. Matapos nito taong 1946 na dekomisyon ito at saka inilagay bilang isa sa reserba na hukbo. Matapos ang digmaan, pinalitan na opisyal ang kanyang pangalan. Mula sa LST-821, ito ay formal na nakinilala sa pangalan na ang USS Harnett County. Muli nasilayan ng barkong ito ang aksyon ng digmaan nang sumapit naman ang digmaan ng Amerikano laban naman sa bansa ng Vietnam. Ginawa itong isang base sa karagatan sa Mekong Delta. Nagsilbi ito bilang ang landingan ng mga helicopter, tagakarga na gasolina sa mga barkong pandigma. Nagdala din ito ng supply na pangsuporta sa mga tropa na noon ay lumalaban sa teritoryo ng Vietnam. Kasama sa responsibilidad nito ay ang mapanatili ang malinis na tubig para sa tropa na nasa karagatan. Taong 1975, nagsilbi naman ito bilang ang barko na tagapaglikas sa mga Vietnamese na nais umalis sa kanilang bansa upang takasan ang kaguluhan na nagaganap sa kanilang sarili na tahanan. Ayon sa tala na nakayanan ng Sierra Madre na magkarga ng 3,000 mga Vietnamese upang sila ay ligtas na mailikas. Sila ay dinala sa mga kalapit na bansa upang sila nga ay mailigtas. Kasama na ang Pilipinas sa mga tumanggap sa mga mamamayan ng bansang Vietnam. Ang sumatotal na bilang ng mga buhay na iniligtas ng barkong ito, mga katinagalog ko, ay 131,000 mga katao. Abril ng taong 1976, opisyal na binigay ang barko sa ating mga Pilipino. Unang pinangalanan ito na ang BRP Dumagat, ngunit hindi nagtagal ay pinalitan din ito at opisyal na nga na tinawag na ang Sierra Madre. Nang taong 1990, nagsilbi ito bilang pagsuporta sa karagatan ng mga nagpapatrolya na mga barko sa teritoryo ng Pilipinas. Taong 1999, unang namataan ng gobyerno ng Pilipinas ang pagtatayo ng China ng estruktura sa ating Mischief Reef. Ayon sa China, ginagawan lamang nila ng silungan ang mga mangingisda nila. Ngunit hindi nagtagal, naging malinaw na base militar pala ang itinatayo nila sa mismong teritoryo ng ating bansa. Ayon sa dating senador na si Orly Mercado, na ng panahon na iyon ay nagsisilbi naman bilang ang ating defense chief, ang Navy ang nag-isip ng paglalagay doon. Sabi ng iba na magandang idea daw na ilagay ang isang tank landing ng Pilipinas sa pinag-aagawang lugar sa South China Sea. Ito ay nagsisilbi bilang ang poste ng ating bansa sa nasabing lugar. Sa gulat ng mga Chino, ang BRP Sierra Madre ay nakalagay na sa ating Ayungin Shoal na malapit naman sa Mischief Reef. Ayon sa dating senador na sinabi nila na aksidente na sumadsad ito sa bahura. Sinundan ito ng BRP Benguet, ngunit napilitan silang alisin ito dahil sa pagpupumilit ng bansang China.
Dagdag ng dating senador, sa isip-isip niya na sana mas marami pa sila doon na ipinasadsad daw na barko. Dapat 4 daw agad-agad. Sa ngayon mga katinagalog ko, nagsisilbi ang barkong Sierra Madre bilang ang tanging harang laban sa mga umaangking dayuhan sa ating mahal na bayan. Ito ang nagpapaalala sa ating mga Pilipino na hindi dapat tayo nagpapalupig sa mga mapangsamantala at mapang-aping lahi na nais umangkin sa ating lupang sinilangan. Mga katinagalog ko, tayo ay Pilipino at sa ating lahi po ang bansang Pilipinas at ang lahat ng katubigan at kalupaan na nasasakupan ng ating inang bayan. Mga katinagalog ko, ano pong masasabi nyo sa ating mga magigiting na mga sundalo na doon ay nagbabantay upang masiguro na wala na pong makukuha na mga kalupaan na ang mga nagmamalaking mga dayuhan? Isulat po ang inyong mensahe para sa kanila sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.